Consider all the works thy hands have made. I see the stars, I hear the rolling thunder, thy power throughout the universe displayed. And when I think of God, his son not sparing, sent him to die, I scarce can take it in, that on the cross, my burden gladly bearing, he bled and died to take away my sin. Then sings my soul, my Savior God, to thee. How great thou art, how great thou art. Then sings my soul, my Savior God, to thee. How great thou art, how great thou art. When Christ shall come with shout of acclamation and take me home, what joy shall fill my heart. Then I shall bow in humble adoration and then proclaim, my God, how great thou art. Then sings my soul, my Savior God, to thee. How great thou art, how great thou art. Then sings my soul, my Savior God, to thee. How great thou art, 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 how great thou art. Mateo 24, verses 4 to 12. Sumagot si Jesus, "Mag-ingat kayo upang hindi kayo mailigaw ni numan. Maraming paparito sa pangalan ko at magpapanggap na sila ang Kristo at marami silang maililigaw. Makakarinig kayo ng mga labanan at makakabalita ng mga digmaan sa iba't ibang dako. Ngunit huwag kayong mababahala dahil talaga mangyayari ang mga iyon, bagamat hindi pa iyon ang katapusan ng mundo. Maglalaban-laban ang mga bansa at gayon din ang mga kaharian. Magkakaroon ng taggutom at lilindol sa maraming lugar. Ang lahat ng mga ito ay pasimula pa lamang ng mga paghihirap na tulad sa isang babaeng nanganganak. Sa mga panahong iyon, kapupuotan kayong lahat dahil sa inyong pagsunod sa akin. Isasakdal kayo upang pahirapan at patayin. At dahil dito ay marami ang tatalikod sa kanilang pananampalataya. Mapupuot sila at magtataksil sa isa't isa. Marami ang magpapanggap na propeta at ililigaw ang mga tao. Ang kasama ay lalaganap, kaya't manlalamig ang pag-ibig ng marami." Grace and peace be to you all. Mapagpalang araw sa inyong lahat. Ngayon po talagang ito puno ng emosyon ng pagsabi kong ito. Kasi alam nyo, itong Oktubre, anniversary month natin. Yan pong mga kapatid ko sa First Peacemakers Church of Cainta. At napakabuti po ng Panginoon sa atin. At
ito po ay isang buhay na patotoo ng kanyang katapatan. Itong buong buwan na ito ay patuloy nating i-celebrate ang ating anniversary. At siguro mag-hold tayo ng ating anniversary worship sa third or fourth Sunday ng Oktubre. Pero ngayon po, sa lahat ng mga kapatiran sa First Peacemakers Church of Cainta, happy anniversary po sa inyong lahat. At sa lahat ng mga patuloy na sumusubaybay sa atin ngayon, magandang umaga po sa inyong lahat. Yung lahat ng mga churches ng Missionary Outreach, good morning, God bless you. Patuloy tayong maghasik ng kanyang salita at ng kabutihan sa lahat sa pamamagitan ng pag-ibig ni Kristo. Hallelujah. Hindi na po tayo magtatagal. Tayo po ay dumako sa ating pambungad na panalangin. Amang makapangyarihan sa lahat, napakabuti mo sa amin. Salamat po sa iyong pag-ibig. Salamat sa iyong katapatan. Salamat po, O Lord, kasi nakapagtipon muli kami upang, Ama, sumamba sa iyo. Bagamat magkakalayo sa bawat isa, alam namin iisa ang aming spirito at alam namin lahat nagkakaisa na itaas ang iyong banal na ngalan. O Lord God, maghari ka sa lahat ng detalye ng aming gagawin at dalangin namin yung every detail of this worship, O God, would give glory unto your name. Salamat po, ito ang aming dalangin sa pangalan ni Jesus na aming tagapagligtas at Panginoon. Amen at amen. Don't let your love grow cold. Huwag mong hayaang mapawi ang apoy ng iyong pag-ibig. Napaka-relevant o makabuluhan ng paksa natin ngayong umaga. Sa panahon ng pandemyang ito na umiiral ang korupsyon, kawalan ng pagmamalasakit sa iba, makasariling pagsisikap, at mga health protocol na humahadlang sa pisikal na pakikipag-ugnayan natin sa bawat isa, mahirap panatiliin ang apoy ng ating pag-ibig. Dito po sa teksto na binanggit, dito po sa ating teksto ngayon, binanggit ni Kristo na ang panlalamig sa pag-ibig ng karamihan ay magiging bunga ng pasamang-pasama na kalagayan ng lipunan sa mga huling araw. Hindi naman katakatakang mangyari ito sa mga nilalang na hindi pa nakatatanggap ng regalo ng kaligtasan kay Kristo Jesus. Kasi di pa naman sila nakakalaya sa pagkabihag sa kasalanan. Kalayaan na maidudulot lamang ng pakikipag-isa kay Kristo Jesus. Kaya't madaling maghari ang galit at kawalan ng malasakit nila sa kapwa. Gayunpaman, hindi po pangkalahatan ang gamit ni Kristo sa mga katagang the love of many will grow cold. Mababasa natin sa verse 12. Ginamit ko po yung dito, NIV. Yung the love of many will grow cold. Alam nyo po, ito ay babala. Babala ni Kristo sa lahat ng mga born-again believers. Sa lahat ng mga born-again believers na. In short, manlalamig ang pag-ibig ng karamihan sa mga born-again believers sa huling araw. At ito ang nakakabahala sa binasa nating passage sa araw na ito. Ano ba ang ibig sabihin ng the love of many will grow cold? Kung gagamitin natin yung mabuting balita na teksto, ano ba ang ibig sabihin ng manlalamig ang pag-ibig ng marami? Ano ba ibig sabihin nito? Manlalamig ang pag-ibig ng marami. Posible bang mangyari ito sa isang mananampalataya
na taglay ang pag-ibig ni Kristo. Sa Aklat ng Pahayag, pinayuhan ni Kristo Jesus ang 7 iglesia sa Asya. Maraming mga dalubhasa sa salita ng Diyos at mga Bible scholars, na naniniwala na yung mga iglesyang ito ay naglalarawan ng kalagayan ng lahat ng mga iglesia lokal sa lahat ng panahon. Picture ito ng mga churches ngayon at lalong-lalo na sa last days. Sa chapter 2, verses 2 to 4 ng Pahayag, ito ang mensahe ng Panginoon sa iglesia sa Efeso. Revelations chapter 2, verses 2 to 4. So, ang finokus dito ni Kristo Jesus ay yung church sa Ephesus. At itong nakasulat sa Revised Tagalog Popular Version. Nalalaman ko ang ginagawa mo, ang iyong mga pagpapakahirap at pagtitiyaga. Alam kong hindi mo kinukonsinti ang masasama. Sinubok mo ang mga huwad na apostol at napatunayan mong sila'y nagsisinungaling. Alam ko ring matiyaga ka. Nagtiis ng maraming hirap alang-alang sa akin at hindi ka sumuko. Subalit may isang bagay na ayaw ko sa iyo. Ang pag-ibig mo noong una kang sumampalataya ay nanlalamig na. Ang pag-ibig mo noong una kang sumampalataya ay nanlalamig na. Sa New International Version, you have forsaken your first love. Kung susuriin mo ang mga gawa ng iglesia sa mga taga-Efeso, sasabihin mong ito ay kahanga-hanga eh. O tingnan natin, balikan natin. Tingnan niyo po nagpapagal sila sa kalagitnaan ng kahirapan. Tapos, hindi kinukonsinti ang masasama. Mababasa din natin na malalim sila sa kaalaman sa salita ng Diyos. Kasi pati mga huwad na apostol ay nailalantad nila. Sa verse 3, binanggit na sila'y matiyaga at nagtiis ng maraming hirap alang-alang kay Kristo. At hindi sila sumuko. Ang gagandang mga gawa. Ang gagandang mga gawa. Kaya lang sabi pa rin ni Kristo sa kanila, I have this against you. You have forsaken your first love. Revelation chapter 2 verse 4, New International Version. Ang pagkasalin sa mabuting balita ay ganito. May isang bagay na ayaw ko sa iyo. Ang pag-ibig mo nung una kang sumampalataya ay nanlalamig na. Ang gustong paratingin ng Panginoon dito ay going through the motions na lang sila. Going through the motions na lang. Anong ibig ko sabihin? Tapat na dumadalo sa mga gawain. Nakikiisa sa mga ministry ng church. Ginaganap ang kani-kanilang mga tungkulin sa Diyos at sa kapwa. At matiyagang nagpapagal. Kaya lang, ito na yun, catch, kaya lang, wala na yung apoy ng pag-ibig sa pagganap ng mga bagay na ito. Wala na yung apoy ng pag-ibig. Going through the motions na lamang. Ginagawa na lang nila kasi kailangan nilang gawin. Papaano ba manlalamig ang pag-ibig? O sabihin na lang natin, ano ba ang larawan ng isang naglalamig na pag-ibig? Ano bang larawan ito? Alam niyo po, naniniwala ako na ang tunay na pag-ibig ay likas na magniningas o likas na nagniningas. Kaya nga, masasabi ko ngayon na ang pag-ibig na nanlalamig ay pag-ibig
nawala na yung init ng pakikipag-ugnayan sa iniibig. Wala na yung init ng pakikipag-ugnayan sa iniibig. A love that has lost the warmth towards the one being loved. Wala na. Ginagawa na lang yung dapat gawin. Pero yung apoy ng pag-ibig, wala na doon. Naaalala mo pa ba yung nung unang-unang pagkakataon na hinipo ng Panginoon ang iyong puso? Ito ay nagbunga na sa maalab mong pakikipag-ugnayan kay Kristo Jesus. Wala kang kapaguran noon. Wala ring mahirap na gawain sa iyo kung ito ay para sa Diyos. Ang galak mo ay nag-uumapaw at nakakahawa ang iyong apoy. Nakakahawa. Kaya lang sa haba ng panahon na ikaw ay nabubuhay ng ganito, unti-unting naglaho ang iyong kasiglaan at apoy. Hanggang sa naging umaandap-andap na lang. Umaandap-andap na lamang ito. Ano ang nangyari? Paano ka humantong sa ganitong kalagayan? Sa Matthew 24, yung teksto natin, nagbigay si Kristo Jesus ng ilang mga dahilan na makapagpapalamig ng ating pag-ibig. Bagamat tinutukoy niya sa huling araw ito, pero naniniwala ako na na saklaw na ang panahon natin ngayon. Ano-ano ito ang mga nakapagpapalamig ng ating pag-ibig na binanggit ni Kristo Jesus? Una, yung false Christs sa verse 5. Mga nagpapanggap na Kristo. Ito yung mga nanliligaw ng mga tao tungkol sa katotohanan. Yung wars and rumors of wars sa verse 6. Yung yung mga digmaan na nangyayari, localized na na conflict. By the way, sa New King James Version ang ginagamit kong reference dito. Pangatlo, yung worldwide conflict sa verse 7. Yung alam na natin 'yan. Pandaigdig na digmaan, World War I, World War II, at alam natin sa huling araw, yung Armageddon. Yung widespread disaster and tragedy. Widespread. Ibig sabihin hindi lamang sa isang lugar, yung buong mundo apektado. O nangyayari na ba yan? Yung COVID-19. Hindi ba lahat ng mga bansa apektado? At lahat ngayon talagang humaharap sa trahedya na ginagawa nito. Sa verse 9, yung rampant persecution, yung pagpapahirap sa mga anak ng Diyos. Sa mga communist countries at ibang mga bansa na hindi kinikilala ang Kristyanismo. Ay, naku, pinapahirapan po ang mga anak ng Diyos doon. At maraming pastor ang nakatanggap na ng martyrdom. Dahil dito. Makikita na din natin sa verse 10 yung massive turning away from the faith. Maraming mga iniiwan na nila kanilang pananampalataya. Dahil po sa lahat ng mga nangyayaring ito. Sa verse 11, mababasa natin yung incorrect justification of hate. Excuse me, incorrect justification of faith. Ibig sabihin yung ito, yung galit binibigyan ng rason na maganda. Maganda, tama lang yan, magalit ka. Mga ganun po. Tapos yung sa huling-huli, sa verse 12, yung increase in wickedness. Yung paglaganap ng kasamaan. Sa balita, pagka tinitingnan mo, talagang magugulat ka sa mga pinaggagawa ng tao sa kapwa nila. Talagang nagiging
rampant yung wickedness. Ang lahat ng ito ay unti-unting papatay ng maalab na pag-ibig ng isang mananampalataya na hindi iniingatan ang kanyang puso. Pag hindi niya iniingatan ang kanyang puso. Sabi sa Kawikaan, chapter 4, verse 23, sa Mabuting Balita, babasahin ko sa inyo, ito ang sinabi. Ang puso mo'y ingatang mabuti at alagaan. Pagkat iyan ang siyang bukal ng buhay mong tinataglay. Guard your heart, for it is the wellspring of life. Ito pa, yung puso po talaga, dito po talaga yung puso dinidikta yung uri ng pamumuhay mo. Itong prinsipyo. Itong prinsipyo. Lahat ng nilalaman ng ating puso galing sa ating isipan. At lahat ng nilalaman ng ating isipan ay galing sa ating mga nakikita, nahahawakan, at nadidinig. Ayun yung entry point niyan. Ano man ang laman ng puso ay lalabas sa bibig at sa ating pag-uugali. For out of the abundance of the heart, the mouth speak. Siyempre, hindi lang yung bibig, pati yung pag-uugali ng tao. For example, subukan mong manood ng mga pelikula na violente at ini-encourage yung paghihiganti. Sa katagal-tagal na pinapanood mo nito, may influensyan ka eh. Talaga, iiral na rin ang galit sa'yo. Tapos gusto mo na rin gumanti. Hindi ko naman pinagbabawal sa inyo manood ng mga movies, pero piliin natin. O suriin natin ang ating mga pinapanood. Kung nagne-Netflix ka, i-download mo yung The Chosen. Kwento ni Kristo Jesus ito eh. Libre naman ito eh. Para makita yung mapuno ng magandang bagay ang iyong isipan. Alam mo, gusto mong manatili ang iyong apoy, alagaan mo ang iyong puso. Alagaan mo ang iyong puso. Paano mo gagawin ito? Paano mo aalagaan ang iyong puso? Base sa aking karanasan, iminumungkahi ko yung mga sumusunod. Based on my experience ito. Una, umpisahan mo ang araw mo ng panalangin at wakasan mo din ng panalangin. Start the day with prayer and end it with prayer. Isuko mo ang iyong puso sa Panginoon. Alam niyo yung pagsusuko ng puso, surrender hindi once and for all yan eh. Araw-araw yan ginagawa mo eh. Minute by minute ginagawa mo. Sinusuko mo parati ang puso mo at hinahayaan mo ang banal na Espiritu ang maghari sa iyong buhay. Pangalawa, pag nilayan mo ang aklat ng mga awit. Ang gaganda ng awit. Yung Book of Psalms. Kasi dito tinutukoy nito yung mga emosyon ng tao eh. At kung paano ito ine-express. Paano ito ipinapahayag sa kanyang Ama, sa kanyang Diyos. Maganda yung aklat ng awit. Pangatlo, awitin mo ang mga awitin na madalas umantig ng iyong damdamin tungo sa kabutihan ni Yahweh. Meron tayong mga favorite worship songs na pagka inaawit natin talagang naantig uli ang ating damdamin. At tayo po nilalapit nito sa ating Panginoon. Tapos na-express natin yung kabutihan ng Diyos sa atin. Ako personally, bumabalik na ako sa hymns yung mga hymno. Kasi alam niyo po, yung mga hymns, hindi lamang theologically sound, pero talagang punong-puno po yan ng mga bagay na nag-express ng kabutihan ni Yahweh. Kabutihan ng Panginoon.
Pang-apat, ituon mo ang iyong panahon sa pag-iisip sa mga mabubuting bagay na binabanggit sa Philippians chapter 4 verse 8. Yung Philippians chapter 4 verse 8, nagbigay ng guidelines ang Panginoon sa atin. Sa Revised Tagalog Popular Version, ito ang pagkasalin niya. Philippians chapter 4 verse 8. Bilang pagtatapos, mga kapatid, dapat maging laman ng inyong isip ang mga bagay na karapat-dapat at kapuri-puri. Mga bagay na totoo, marangal, matuwid, malinis, kaibig-ibig, at kagalang-galang. Nagbigay na ng guidelines, ano po? Sa verse 5 ng Pahayag, chapter 2, pinayuhan ni Kristo ang iglesia sa Efeso na alalahanin mo ang dati mong kalagayan. Yun po yung yun yung pagkasalin sa mabuting balita. Sabi ni Kristo, alalahanin mo ang dati mong kalagayan. Revelations chapter 2 verse 5. Ano yung dati nilang kalagayan? Sinagot na ito ng aklat ng Jeremias 650 years ago pa, bago pa ipanganak si Kristo Jesus. 650 years bago ipanganak si Kristo Jesus. Naranasan na ito ng propeta sa bayan ng Israel nung kapanahunan niya. Sabi ni Yahweh kay Jeremias na pumunta siya sa Jerusalem at ipahayag ang mensaheng ito. Pahayag ang mensaheng ito. Babasahin ko yung mensahe ng Panginoon sa Jeremias chapter 2 verse 2 na isinalin sa New Living Translation. At ito ang pagkasalin. I remember how eager you were to please me, as a young bride long ago. How you loved me and followed me even through the barren wilderness. Naalala ko pa kung gaano kayo ka-excited na ako ay maparangalan, mapasaya. Yung pag-ibig nyo sa akin talagang matindi na susunod kayo sa akin kahit na magpunta pa ako sa ilang. Of course, picture lamang yun ng nararamdaman ni Yahweh para maintindihan nila. Hinahanap-hanap ni Yahweh ang dating marubdob na pag-ibig ng kanyang bayan tungo sa kanya. Ito ay aandap-andap na lamang. At ipinahayag ni Yahweh ang dahilan nito kay Jeremias, bakit nagkaganon? Bakit yung dating marubdob na pag-ibig, yung nag-aapoy na pag-ibig, ay aandap-andap na lamang sa apoy? Sabi ni Yahweh sa Jeremias chapter 2 verse 13. Jeremiah chapter 2 verse 13. Nababasahin ko naman ngayon sa Revised Tagalog Popular Version. Itong pagkasalin. Dalawa ang kasalanan ng aking bayan. Tinalikuran nila ako. Ako na bukal na nagbibigay buhay. At humukay sila ng mga balon. Ngunit mga balong butas na walang naiipong tubig. Ipinagpalit nila si Yahweh, ang bukal na nagbibigay buhay, para sa mga bagay na pansamantala lang na makapagbibigay ng kaginhawaan sa buhay nila. Ano yun? Yung mga bansa sa kanilang paligid, alliances nila doon, yung mga kayamanan ng ibang bansa, yung kapangyarihan ng ibang bansa, yung kanilang mga Diyos-Diyosan. Sabi niya, ako ang bukal, iniwan niyo ako, nagpunta kayo dito. Kaya niyo yung comparison yung pinili nila yung mga balon na hindi naman talaga wala naman talaga naiipong tubig kasi naubusan. Na-preach ko na ito sa inyo noon. Kaya lang ire-rephrase ko One of my messages, binanggit ko ito, ire-rephrase ko. Pagka aandap-andap na ang apoy ng iyong pag-ibig,
If you want the flickering flame of your love to burn again, go back to the source. Go back to the source. Balikan mo si Yahweh. Alam mo, kailangan nating mapanatili ang maalab na pag-ibig natin sa Diyos. At sa bawat isa, pati na sa ating kapwa, upang maging makabuluhan ang panibagong landasin na tinatahak natin ngayon. Para maging makabuluhan ito. Hindi magiging makabuluhan ang ating pagiging alulod ng kaginhawaan ng Diyos kung aandap-andap ang ating pag-ibig. Or at the worst, kung walang pag-ibig. Hindi magiging makabuluhan ito. Sa ating journey bilang isang kawan, individually and collectively, mahalaga ang pag-ibig sa atin. Ito ang motivation natin sa buhay bilang mga anak ng Diyos. Glory be to the name of the Lord. God bless you. Sadyang kay buti ng ating Panginoon, natatapat sa habang panahon, maging sa kabila ng ating pagkukulang, biyaya niya'y patuloy na laan. Katulad ng pagsinag ng gintong araw, patuloy siyang nagbibigay tanglaw. Kaya sa puso ko't damdamin, katapatan niya'y aking pupurihin. Dakila ka, O Diyos, tapat kang tunay, magmula ka sa ugat ng aming lahi. Mundo'y magunaw man, maaasahan kang lagi, maging hanggang wakas nitong buhay. Kaya, O Diyos, kita'y laging pupurihin, sa buong mundo'y aking aawitin. Dakila ang iyong katapatan, pag-ibig mo'y walang hanggan. Dakila ka, O Diyos, tapat kang tunay, magmula pa sa ugat ng aming lahi. Mundo'y magunaw man, maaasahan kang lagi, maging hanggang wakas nitong buhay. Oh, dakila ka, O Diyos, sa habang panahon, katapatan mo'y matibay na sandigan. Sa bawat bighati, tagumpay man ay naroon. Daluyan ang pag-asa kung kailang ay hinahon. Pag-ibig mo'y alay sa amin noon hanggang ngayon. Dakila ka, O Diyos. Sige po, kung nakahanda ng lahat,
pati yung mga gagamitin natin para sa ating Santa Cena, tayo po ay magsisimula na. Ang babasahin ko pong teksto ay matatagpuan sa 1 Corinthians chapter 11, unang aklat ng mga taga-Korinto, kapitulo 11, talatang 23 hanggang 26. At ngayon, ang gagamitin kong teksto ay dito po sa version ay yung ang bagong ang Biblia. Sige po, tayo'y maghanda na. At itong nakasulat, sapagkat tinanggap ko sa Panginoon ang ibinigay ko naman sa inyo, ng Panginoong Hesus ng gabing siya'y ipagkanulo ay dumampot ng tinapay. At nang siya'y makapagpasalamat, ito ay kanyang pinagputol-putol at sinabi, ito ang aking katawan na pinagputol-putol para sa inyo. Gawin ninyo ito sa pag-aalaala sa akin. Tayo pong lahat. Sige po, i-distribute natin yung tinapay sa bawat isa. At kainin na natin. Tutuloy natin. Verse 25, sa gayon ding paraan ay kinuha niya ang kopa. Pagkatapos maghapunan na sinasabi, ang kopang ito'y siyang bagong tipan sa aking dugo. Gawin ninyo ito tuwing kayo iinom nito sa pag-aalaala sa akin. Sapagkat sa tuwing kakain kayo nito, kakainin ninyo ang tinapay na ito at iinumin ang kopa, ang ipinapahayag ninyo ang kamatayan ng Panginoon hanggang sa dumating siya. Tayo pong lahat. Manalangin tayo panandali. Salamat sa kabutihan mo, Panginoon. Salamat, Ama, sa dugo na binubo sa krus ng Kalbaryo, sa paghuhugas ng aming mga kasalanan. Salamat, Panginoon, sa sakripisyong ginawa mong ito para sa amin upang kami makatanggap ng biyaya ng kaligtasan. Panginoon, na nawa yung alaalang ito manatiling nag-aapoy sa aming isipan hanggang sa iyong muling pagbalik. Ito ang aming dalangin sa pangalan ni Jesus. Amen at Amen. Sugat mo, kagalingan ko, bawat patak ng dugo, pinatawad ako, ngunit paano na ngayon? Yumaong buhay mo, sino ang sasaklolo? Paano kung mga pangarap ko'y manatili ng bigo? Isa-isang pumuho, paano na ngayon? Yumaon buhay mo, sino ang sasaklolo? Ngunit ito ang sabi ng buhay na katotohanan. Ang katotohanan ay nabuhay ng muli. Buhay
pag-asa ko, hindi nagtagumpay ang kamatayan sa'yo. Gugulong na muli ang bato sa buhay ko, dahil buhay ang Kristo ko. Buhay, buhay ang pag-asa ko, hindi nagtagumpay ang kamatayan sa'yo. Gugulong na muli ang bato sa buhay ko, dahil buhay ang Kristo ko. Gugulong na muli ang bato sa buhay ko, dahil buhay ang Kristo ko. Gugulong na muli ang bato sa buhay ko, dahil buhay ang Kristo ko. Napakaganda po ng ating topic ngayong umaga. Ano po, yung pag-ibig. Alam nyo, hindi kumukupas yung ano na to yung message na ito. Kasi tayong lahat kailangan natin ito. At kailangan nagpapatuloy ang apoy natin sa bawat isa. Alam ko mahirap gawin ngayon kasi walang face-to-face fellowship. Kasi nakakatulong talaga yung yung apoy ng iba nakasama mo, magsasama-sama kayo at pag kayo magkakasama talagang magdiningas na kayong lahat. Pero alam naman po natin yung apoy na ito galing din sa Panginoon. Patuloy na lang natin hihingin sa Kanya. Dinadalangin ko na sa itong pandemic na ito maging sapat na yung fellowship natin sa virtual sa ganitong gawain. Bagamat magkakalayo tayo sa bawat isa, alam ko naman yung spirito natin iisa lamang. At patuloy akong nananalangin na darating ang panahon na tayo magkikita-kita muli, yung magkaka face-to-face gathering uli. Alam ko naman nakatala na yan sa schedule ng Panginoon. Let's just pray na agaan niya yung schedule. Katulad ng sinabi ko kanina sa ating opening, ito po yung anniversary month natin. Kaya nga tayo po talagang nagagalak sa Panginoon dahil hindi siya nagkukulang talagang tapat siya. At ngayong itong ating anniversary, simula itong 2021, tayo po ay binigyan ng panibagong direksyon ng Panginoon. Nagpapatuloy po kasi yung kanyang yung kanyang revelation sa bawat isa sa atin. At sa ating journey na ito, atin pong binigyan ng panibagong tema na akin din pong akin i-expound na lang sa mga susunod na linggo o sa ating anniversary celebration. Ang bagong tema po natin ay stepping in faith with the good work of the Lord. Stepping in faith with the good work of the Lord. Sa Philippians 1:6 po ito. Kasama po ito maihahambing natin ito sa ating journey from where we are to Rehoboth, and from Rehoboth dun sa Beersheba, na binigyan tayo ng panibagong mandate ng Lord as a church, lalong-lalo na sa panahon ng pandemyang ito. Isa lang masasabi ko po sa inyo, yung good work of the Lord is progressive and it is prevailing. Lumalago at nananatili. Nananatili at lumalago. Yung kanyang gawain ito. Patuloy po ang lahat din ng ating mga
ministry, ano po, sa ating mga group chat dito po sa Messenger. Patuloy po nating daluhan ito kasi ito muna yung magiging platform natin for our fellowship, lalong-lalo sa iba't ibang mga ministries natin. Alam ko kayang kumilos ng banal na espiritu eh. Kahit nandito tayo sa virtual kasi wala namang sa kanya eh. Wala namang humahadlang sa kanya eh. Hindi siya mahadlangan ng space, because when he works talagang ini-encompass niya lahat ng bagay kaya tayo makakapag-celebrate pa din at padadama pa din natin yung love ng bawat isa. So daluhan po natin yung mga gawain ito. Pati na yung prayer natin. Mahalaga yung prayer natin every Friday daluhan natin ito. Kailangan natin itong bigyan ng time. At ako na-encourage kasi sa mga families natin, may mga kanya-kanya ng nag-hold ng kanilang personal Bible study and prayer. Natutuwa po ako dun kasi talagang kahit na may pandemya, napagpapatuloy yung pag-appreciate ng salita ng Diyos at yung pagdinilay sa mga bagay na tinuturo niya sa atin. So sa inyo na hindi pa po nakakapagsimula nito, pwedeng umpisahan ninyo sa panalangin lang muna. Mag-hold kayo ng prayer. And then later on, siguro bumasa kayo ng salita ng Diyos para mapagpatuloy yung paglago natin sa kanyang salita. So far, ayun na lamang. Opo, yung church din natin, nagpapatuloy pa rin tayo sa ating pagiging daluyan ng kaginhawaan ng Panginoon. We are standing on that. At kung sa atin, so far ito ang binigay ng mission sa atin ng Panginoon sa season na ito, at kaya ito po ay gagampanan natin. Siguro lahat tayo makiisa din dito. Hindi lang naman resources ang daluyan ng Panginoon pati yung kanyang pag-ibig, yung kaligtasan, it's through you. Of course, sa atin, binigyan tayo ng kakayahan na maging daluyan ng resources sa iba. Purihin ang Diyos lalong sa mga kapatid natin sa Panginoon at mga kapastoran na nagpapatuloy ng kanilang pag-asik ng salita ng Diyos. I think ayun na lamang po sa pagkakataong ito. Tayo po ay kung meron man mga announcements, tubigin na lang tayo doon sa ating Facebook page at doon naman atin pong ipinapahayag ang ating mga announcements na ito. Amang makapangyarihan sa lahat, nagpapasalamat kami Panginoon sa Diyos, iyong pagbibigay ng isang taon na naman, Ama, sa mga kapatid namin na magdadaos ang kanilang kaarawan at yung mag-hold ng kanilang mga anniversaries, Panginoon. Nagpapasalamat kami, Ama, sapagat ito'y buhay na patotoo ng iyong pag-ibig sa kanila. O Lord, dinadalangin namin, Panginoon, na ikaw ang siyang magbibigay ng kabuluhan, Panginoon, sa kanilang celebration na ito. And Lord, bagamat mayroong mga restrictions, so Lord, I pray, and we pray, kaming lahat, nagkakaisa na ma-enjoy nila, Panginoon, yung mayroon silang ma-celebrate nila na may kagalakan, yung kanilang birthdays at kanilang anniversaries. Pangalagaan mo sila, Panginoon, sa susunod na taon pa sa kanilang buhay. O Lord God, magpatuloy ang iyong biyaya, probisyon, pag-iingat, at O Lord God, kalinga sa bawat isa. Lord, sa iyo namin iniukol at ng papuri at pasasalamat sa mga kapatid na magdadaos ang kanilang kaarawan at ang kanilang wedding anniversary
God, make this a special celebration for them by giving them the desires of their heart. Thank you, O Lord God. We give you praise and glory in Jesus' name. Amen and amen. Sa mga pagkakataong ito, tayo na po ay dumako sa ating closing prayer. Lord God, salamat sa iyong katapatan. Salamat sa iyong salita na nagbibigay ng kasiglaan sa bawat isa sa amin. Salamat po, O Diyos, sapagkat patuloy kang nangungusap sa bawat isa sa amin, Panginoon. Dalangin namin, Ama, patuloy kaming maging sensitibo sa mga naisin mo para sa aming buhay, individually and collectively, bilang isang anak mo at bilang isang kawan, Ama, na iyong hinirang. Dalangin namin, Panginoon, na maghahari ka sa lahat ng pagkakataon, itong time ng pandemya, Panginoon, na bagamat maraming restrictions, Lord God, gamitin mo ang iyong kawan. Gamitin mo kami, bawat isa sa amin, Panginoon, in our own special way. In our own special way, O God, to be a channel of blessing to others. Salamat po, Panginoon, sa pag-ibig mo, sa iyong katapatan. Salamat po, O Lord, sa kaginhawaan na tinatanggap namin sa iyo araw-araw. We give you praise and we give you glory. In Jesus' name. The Lord bless you and keep you. The Lord make His face to shine upon you and be gracious unto you. The Lord lift up His countenance upon you and give you peace. Amen and amen.